Tara. Bilis. Dala pang plastic, oh. Parang mamamalengke lang, oh. Tara. Palengke. Tara. Sundin niyo ako. Sige. Kenyong yang gue kangkaya niya. Okay. Sa pagkakaalala natin, di ba sa ating kasaysayan, ang Yuan Dynasty, bago humantong sa Ming Dynasty, merong isang foreign dynasty na namuno sa China na pinamunuan ng mga Mongols. Ang tatawag sa dynasty na yan ay ang Yuan Dynasty. At sa Yuan Dynasty, makikita natin na malaki ang pagpapahirap na ginawa nila sa mga Inche. At kung kaya't nung nawala na ang Yuan Dynasty, itinatag nila itong magnificent na palace na ito upang ipakita sa buong mundo na dapat sila ay maibalik sa tamang pwesto, which is sila ang naging sentro ng sibilisasyon sa Asia. Tingnan nga natin. Okay, FYI ha, halos lahat ng sibilisasyon sa Asia, Korea, Vietnam, at iba pa ay nagbibigay ng malaking tributo or tribute sa emperor ng China habang sila ay namumuno ng matiwasay na may suporta ng emperador ng China. So, makikita natin na gusto talaga ipakita ng emperador ng China na sila ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo nung panahon na iyon. Okay? At mapapansin natin yan sa bagsik at sa kapangyarihan na ilalabas ng aura ng Forbidden City. Tara, tignan natin yung throne room kung saan nauupo ang emperador sa kanyang mga state affairs. Okay. Ngayon makikita natin na papasukin natin o titignan natin ang pinakasentro ng sibilisasyong China. At ayon sa paniniwalang Chino, ito daw Forbidden City ang pinakasentro na point sa buong daigdig at sa buong China, sapagkat dito nakaupo o nakaluklok ang kaisa-isang taong Diyos na nagbubuklod sa kanilang sibilisasyon. Tingnan natin ang kanyang trono. Okay? So, imagine ninyo, dyan sa mga lugar na yan, humakbang ang mga emisaryo, ang mga ambasador o kahit mga hari ng mga nasyong Asyano like Koreans, Vietnamese, para magmarcha dito at para lumuhod ng 9 times dyan sa tronong iyan. So, sa 9 times na yan, ang tawag ng pagluhod sa trono na yan ng 9 times ay kowtowing o kowtow. Yun ay isinasagawa ng lahat ng mga tao kapag nakakakita sila ng emperador, luluhod sila ng pagganito. Pag sumigaw ang ministro ng kowtow, luluhod talaga na sabay-sabay ang mga tao sa ganitong posisyon. 9 times. Iuuntok nila yung kanilang dito sa semento. Tatayo. Uulitin ulit. Okay. 9 times. Gagawin nila yun para lang magbigay ng tribute sa emperor ng China. Sige, tingnan natin ang trono. Hay, ang daming tao dito. Actually, 18,000 people na pupunta dito every day. So, kailangan medyo wise tayo dito. Ayan. Kung makikita nyo dito. Yan ang dragon throne. Yung tinatawag na dragon throne. So, each throne has a name. Sa Kingdom of Korea, tinatawag itong Phoenix throne. But in the case of China, we call this a dragon throne. Okay? So, yan yung seat of power ng Chinese civilization. Okay? So, yan, naipasyal ko na kayo ha. Papakitaan ko lang kayong mga pictures yan kasi masyadong matao. Okay. So, mamaya-maya, saglit, magbabalik tayo dun sa ating dokumentaryo. So, tayo ay magkita-kita sa mga susunod. Pupunta tayo sa iba-ibang parte ng Forbidden City. So, sa ngayon, paalam muna. Okay?